Magandang gabi po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay isang tanong na nanghingi ako ng sagot kay Ombudsman Boying Rimulya. Ang tanong ng bayan ay simple lang po. Ang tanong ay, Mr. Boying Rimulya, may pinakita ka ng unang araw ng pagpasok po sa Ombudsman's office bilang Ombudsman. Kayo po ay nagyabang, piniplex out mo yung bagong iPhone 17 Pro Max. Ang tanong ng bayan, yan ba ay binigay ni Vizcaya? Pagkatapos may bigay sa'yo ni Vizcaya, ay nagsalita ang mga Vizcaya, hindi na sila mag-cooperate, hindi na nila sasabihin kung sino ang mga pinagbibigyan nila ng pera. Magandang gabi, Dave Dambrick. So, yan po ang ating pag-usapan sa ngayon. Una, ipakita ko muna sa inyo itong pagyayabang ni Boying Rimulya sa unang araw bilang ombudsman. Ang ginawa niya, pumunta siya sa opisina ng ombudsman. Ang sinakyan niya ay isang mamahaling SUV. Yan bang ombudsman? Mamahalin ang gamit? Hindi lang namin nakita ang relo na gamit mo. Pero yung SUV mo ay Lexus. Kung merong bulletproof yan, 10 million ang abutin yan. So, Lexus yung ginamit mo. Tapos pagbaba mo, bumaba ka galing sa front seat. Kumbaga sa passenger seat sa front seat. Pagbaba mo, flex ka agad ha. Wala pang ang lumapit na reporter sa iyo. Tapos nakita mo lang sila doon. Malayo-layo pa. Tapos alsa ka na kagad ng kamay. Pinakita mo sa kanang kamay mo ang cellphone mo. iPhone 17 Pro Max. Tama. Wag mo na. Alam ko naman gusto mo pa interview eh. Interview lagi gusto mo. Tapos sabihin mo, wag na muna. Pero ang kaisipan mo lang doon is, ipakita mo lang ang bagong iPhone 17 mo na Pro Max. Pagkatapos, nakita pa ang sasakyan mo na Lexus. Tapos nakita pa na may wangwang. Utak wangwang ka rin talaga, Boying Rimulya. Tapos ito pa, naimbag review sa mga kabsat ko. Julito Paloba, good evening. Atty. Toto Kausing, mabuhay po kayo. Dave Dambrick, si Tambi, ginawang state witness. Iyan nga, pagkatapos ni Carly Vizcaya na umalis, para may dahilan sila, ginawang state witness si Tambi para tanggapin ng mga tao. Bisayang Laagan, magandang gabi, Katoto, watching from Cavite. Yun. So, si Gregorio Rimulta, hello po, Dr. Maayong buntag. Watching from Phoenix, Arizona. Si Dave Dambrick, hello po, attorney. Okay, itong topic talaga natin. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, Senyor, buenas noches o buenos dias. Ito, dito na ngayon papasok ang expertise ng assessor. I-assess nyo lahat. Grabe anyway, ito ngayon, Gregorio Rimulta, dili na gyud masabtan ang gobyerno sa Pilipinas, Doktor, basta padayon lang ang imong misyon. Bitaw. Sabi ng mga Ilocano, jak maawatan. Gobyerno. Ti gobyerno. Edgar Nacion, Dr. Toto, good evening. So anyway, ito po, napansin ko po ang iPhone 17. Napansin ko rin ang blinker, may wangwang pa. Napansin ko rin ang ginamit na SUV ay Lexus. Tapos napansin ko rin ang kayabangan. Kunwari, ayaw niya pero pinapakita iPhone 17. Ano ba ang istorya sa likod ng iPhone 17? Well, bago natin malaman ang istorya tungkol dyan,
ilabas muna natin yung kwentong yun ng unang araw pag-report ni Bunjing sa opisina ng ombudsman. Ito po. Pagtapos yan, ipapakita ko kung saan ang galing. O, ito. Ito, at ako ano masasabi nyo? Paano mawagwag pa? Hi, good morning, Ombudsman! Oh, yeah, yeah. Nakita ko kayo pa simente, no? Please. Morning po! Hindi naman nakalagay kayo pa simente sa buksa eh. Okay nyo, napanood nyo ho mga kababayan, ha? Talagang, Yan. Ulitin diba, natin, ulitin. ay kuha po ng mga mamahayag kasi gusto po siyang i-ambush interview, di ba? Ganun ho talaga, unang araw sa kanyang pwesto bilang ombudsman. Panoorin po natin ito at kung ano masasabi nyo. Hi, good morning, Ombudsman! Please. Morning po! Ay, yapa ka. Okay nyo, Yan. napanood nyo ho mga kababayan, ha? Talagang, di ba, medyo malay. Okay, thank you, Orly. Thank you, Orly, sa paggamit. Ngayon, ang tanong na lang sa ngayon. Saan ba nanggaling yung iPhone 17? Nagtatanong si Jolito Paloma. Magkano? Na-search ko po, kung 2 terabyte ang bibilin mo, 150,000 ang isa. Kung 2 terabyte. Pero siyempre, kung may cloud system ka na naman, kahit ang pinakama, 5.6 na lang kukunin mo. So, ang nakita kong presyo, yung pinakamababa ng 580 at 256 gigabyte na storage, 86,990 ang presyo. Kung gusto mo times 2, 101,990. Kung gusto mo 1 terabyte, 116,000 ang presyo. At kung gusto mo 2 terabyte, 146,990. So, yan po ang presyohan ngayon. Bukas pa yan lalabas yan ang iPhone 17. Wala pa ito ngayon. Pero bakit meron siya? Jenaline Isaac, yabang ni Remulla. Dating ombudsman, di naman nahihilig sa camera, di masyado nakikita social media. Oo nga, hindi mga mahilig si Samuel Martires. So ito ngayon, ipakita ko ngayon. Buenas noches, Delanda Tejero. Akil. Yan. Ipakita ko sa inyo yung pagdating ni Orly Diskaya. Kailan man na dumating siya? This was on September 27, 2025. September 27, 2025, pumunta si Ginoong Curly Diskaya. May dalang bag na Mac. Ibig sabihin, cellphone yun na Apple. MAC. Tingnan ninyo. Ito. Tingnan mo na. Pagdating ni September 27, pagdating ni Carly Diskaya sa DOJ. Ayan. May bit-bit na Mac, Bag Mac. Ulitin ko, balik ko. Balik. Si Carly Diskaya bababa. May bit-bit na bag na Apple na Mac. Yan. Yan Yan, may bit-bit siya na Mac. Ngayon, September 27 yan, sa Department of Justice yan. Ngayon, kung may bit-bit siya, anong ibig sabihin yan? Dito tayo. Pabilisan lang natin ang kwento. Yan Kinuha ngayon ng tao ni Remulla.
Diyan po nanggaling ang iPhone 17 ni Remulla. Ombudsman kurap po na tumatanggap ng suhol. Grabe. iPhone 17, 146,990. Oh, kita nyo na? Oh, yan. Yan na, klarong-klaro. Yun na yun. Yun, huling-huli. Niregalo. Hindi regalo yun. Na, suhol yun, Fernando. Si Jer Fernando. Suhol yun, hindi regalo yun. Naku, magregalo ka, iPhone 17 Pro Max. Naku. Ano yun? Corruption na yun. At bakit iniwan mo na ngayon? Mamaya, tatalakayin ngayon natin ngayon yung magturo si Kwan, nagmamariti si Remulla. Hanggang dyan lang muna, balik kayo kagad. Kasi idugtun ko kagad yung pagmamaritis ni Remulla at saka yung ganti sa kanya ni Bungo. Binira siya ni Bungo nung gusto. So yan lang muna. At least, dalawa yung iPhone ni Buhing. dalawang iPhone 17. Ba, grabe. Sige, dyan lang muna. Paki-share nyo, paki-like. Kasi